Detalye sa pagbitaw sa Hollywood dream ni Liza Soberano at pagkakulong ng manager niya. Inamin ng aktres na si Liza Soberano na pansamantala munang ititigil niya ang pangarap niya sa Hollywood. Inilahad ng aktres na nakabase noon sa Pilipinas ng 3 buwan na mahihinto muna ang pag-abot niya sa mga pangarap niya sa Amerika. Nagsimula ang pansamantalang pagbitiw nito sa kanyang karera sa ibang bansa noong July 14. Dahil na sa isinagawang strike na inorganisa ng Screen Actors Guild and American Federation of Radio and TV Artists o SAG-AFTRA. Nagdesisyon ang organisasyong kinabibilangan ngayon ng aktres na itigil na muna ang mga proyekto ng kanilang mga alaga sa kadahilanang hindi sapat ang ibinabayad sa kanilang organisasyon sa tuwing ipinapalabas muli ang mga pelikula at TV shows ng kanilang mga artista. Sa pahayag ng aktres, binigyang linaw nito ang lahat, lalo na ang mga taong pinagtatawanan siya ngayon dahil na sa nasabing balita. Aniya, "Gusto ko lang bigyang linaw ang lahat. Hindi ko gustong isipin ng mga fans ko na hindi na ako umaarte. Sa ngayon, hindi na muna ako makakagawa ng anumang proyekto ng legal hanggang sa matapos ang strike. Sa teknikal naman na aspeto, maaari akong tumanggap ng mga proyekto sa mga indie na pelikula, ngunit upang ipakita ang pagkakaisa sa mga miyembro ng SAG, mas mabuti na huwag na muna akong tumanggap at gumawa ng kahit ano sa ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit ako tahimik tungkol sa aking karera. Sa tingin ko naman, ang ipinaglalaban ng mga aktor at manunulat ay isang bagay na talagang nararapat sa kanila. Hindi ko masasabi na malaki ang alam ko sa usaping ito. Hindi pa ako umaarte ng ganoon katagal sa Hollywood kaya hindi ko lubos na naiintindihan ang sitwasyon. Sa pagkakaalam ko ay gusto lang nilang mabayaran ng patas." Matatanda ang kabilang nga si Liza sa mga artista ng upcoming American horror comedy film na Lisa Frankenstein. Ikinalulungkot naman niya na maraming mga tao na kabilang na ang mga nakatrabaho niya na nawalan ng trabaho ng ilang buwan. Paglalahad nitong malaki ang naging epekto ng sitwasyon ng lahat ng miyembro nila ngayon, pati na ang mga aktor, production at mga industriya na konektado sa organisasyon. Ito nga ang dahilan kung bakit binigyang pansin ngayon ng aktres ang pagpunta sa Korea upang maghanap doon ng oportunidad. Sa kasalukuyan nga ay may mga nakakausap na umano ito at may mga planong proyekto na kailangang abangan ng kanyang mga taga-suporta. Nakikita umano niya ang pagkakahawig ng bansang Korea na katulad sa Amerika kung saan maraming oportunidad na dumarating para sa kanya. Ito rin umano ang dahilan kung bakit pabalik-balik siya sa bansa. Nais din umano niyang bumuo ng kanyang sariling production company na nakabase doon. Sa naging pahayag niya, "May mga nakikilala na akong mga production company at ahensya sa bansa at tinatanong nila ako kung gusto ko bang magtrabaho dito. Mas kailangan ko pa sa ngayon na matuto at pag-aralan ang kanilang wika para maayos ang trabaho namin. Dahil kukunin lamang nila ako kung marunong na akong magsalita ng Korean. Hindi ko pa masasabi na seryoso ako sa pag-aaral ng Korean ngayon dahil hindi pa ako kumukuha ng guro na magtuturo sa akin." Nagkaraang araw nang ilabas ng aktres sa kanyang YouTube channel ang promotion ng kanyang series na Liza in Korea na inilabas sa pamamagitan na ng JJ Global Group. Binuo nila ito nakaraang buwan pa ng Marso hanggang Abril sa loob lamang ng 18 araw. Sa naturang serye mapapanood at ipapakita dito ang iba't ibang kultura ng mga Koreano. Sobrang nasisiyahan naman daw siya sa ginagawa niya ngayon sa Korea, lalo na sa seryeng ginagawa nito. Sa pamamagitan nito ay mas maibabahagi umano niya ang kanyang sariling pananaw bilang isang Pilipino. Dahil nga sa bagong karerang tinahak ngayon ng aktres sa ibang bansa, marami ang pumuna at pinagtawanan ang estado ng kanyang karera ngayon bilang artista. Dahil dito hindi niya napigilan na i-report ang mga taong naninira sa kanya ngayon, lalo na sa 2 news site na nakakadismaya umano ang tono ng pagbahagi nito ng impormasyon sa kanyang karera sa Hollywood.
Inilabas ng aktres ang kanyang pagkadismaya dahil nasa headline na tila minamaliit at pinagtatawanan ang kanyang pangarap at tinawag pa siyang desperado ng ilan. Naging hati at samot-sari nga ang reaksyon ng mga netizens sa karerang pinili ngayon ng aktres. Sa mga negatibong komento ng mga ito, tila nag-iba na talaga ang ihip ng hangin. Mas may effort pa umano itong pag-aralan ang ibang lingwahe, pero hindi pa nga raw nito kabisado ang wikang Tagalog hanggang sa ngayon na nagpa-ekes sa ilang netizens. Komento naman ng iba na naniniwala sa aktres na hayaan na lamang nila ito sa kanyang napiling karera. Hindi pa man ito namayagpag sa ngayon ay balang araw magiging proud din tayong mga Pinoy kung magiging matagumpay ito sa pag-abot ng kanyang mga pangarap sa ibang bansa. Tila sinubok talaga ng tadhana ang pag-abot ng aktres sa kanyang mga pangarap ngayon kung matatandaan. Na naging sentro pa ng balita ang pagkakulong noon ng CEO ng Careless Music na si Jeffrey O na nagresulta sa pangamba ng mga tagahanga ng aktres kung ano na ang mangyayari sa estado at takbo ng kanyang karera. Kabilang nga ang aktres sa hawak ng Korean-American CEO na isa sa mga talents nito. Nitong Agosto lang matapos ang 1 linggong pagka-aresto nito ay nakalaya na nga ito matapos na makapagpiyansa. Ngunit hindi nga huminto ang aktres at patuloy pa rin ang laban nito upang makamit niya ang kanyang pangarap sa ibang bansa. Sa kabila man ito ng pagkwestiyon ng karamihan sa kanya. Ibinandera nga nito na maraming oportunidad ang dumarating sa kanya. Nagkaraang buwan ng Marso nang masilayan ng publiko ang aktres na dumalo sa Identity Fest na siyang kauna-unahang US onstage nito at matatanda ang lumabas pa nga ito noon sa South Korean television show buwan ng Hulyo nakaraang taon. Sa ngayon ay nasa Milan, Italy nga ang aktres matapos na maimbitahan ito ng isang sikat na fashion brand. Binasag na nga nito ang kanyang katahimikan. Nag-udlot nga sa kanya na magsalita ay upang sagutin ang mga taong pinagtatawanan siya ngayon na kung tutuusin ay wala umanong alam sa nangyayari sa kanya. Hindi nila nauunawaan at kailanman ay hindi umano maiintindihan ng mga ito ang ginagawa niya. Ipinagpasalamat naman ng aktres na nauunawaan pa rin siya ng kanyang mga tunay na tagahanga sa kabila man ng pansamantalang pagkaudlot ng kanyang karera ngayon sa Amerika. Matatandaang naging maganda na noon ang takbo ng karera nito, ngunit dahil nga sa nangyaring sitwasyon ay wala naman umano siyang magagawa. Ipinagkibit-balikat na lamang ng aktres ang lahat ng mga pumupuna sa kanya. At masaya umano siya ngayon sa ginagawa at pinagkakaabalahan niya. Mga ka-showbiz peeps, kayo, ano ang say nyo sa paksang ito? Write your comments down below.